Mga OFW tinatamad ng mag-remit. Kasi naiinis sa inyo. Tinatanong ko, gusto nyo bang umuwi? Ayaw umuwi. Hanggang daw si Bongbong ay presidente, ayaw umuwi. Gusto nila kapag Duterte. I like Duterte. We love Duterte. Ngayon, Si Senator Marcoleta, definitely, for resolution na. We're about to file it already. This week yung kay Marcoleta. Yeah. Magkasampayan ng kaso na, sa sandigan na yan. Plunder, sir, di ba? Ha? Plunder yung pending. Plunder. Ah. Kasama po dito yung correspondence niya, sila defensor, yung mga na-implicate po natin. Kasama yan, kasama sila. I don't know kung same forum yan, no? Same forum. o di ba? Walang dyan naman si Boying, umeksena na naman sa kaso ni Senator Marcoleta. Boying ha, mapopromote ka niyan. Pinag-iinitan mo si Senator Marcoleta. Diyos ko naman, oy. Wala na bang iba? Ang dami-dami dyan eh. Wala stick naman, oo. Kung alin pa yung hindi totoong dapat kasuhan, yun ang kinakasuhan. Ang dami dyan. Yun ang kasuhan mo. Oy, mga kaibigan, narinig yun na bang balita ngayon? Si Boying daw, si Ombudsman Boying ba? Kakasuhan daw. Ngayong week na to, si Senador Marcoleta. Plunder. Ang plunder po ay walang bail. Kaya gaya po tumaya, ginaya po siya kay Jinggoy Estrada. Kasi nga naman, pag plunder, walang bail. Hindi siya makaka-attend sa Senado, di ba? Hindi siya makaka-attend ng mga hearing sa Blue Ribbon kung sila ay magkakandak pa ng hearing at sa impeachment ni VP Sara kasi nalalapit na, di ba? Ilang araw na lang. So ngayong linggo daw ngayon daw linggo na to, ipa-file daw yung kaso ni Senador Marcoleta. Kasi sa July 6 guys, impeachment na, 'di ba? Trial na ng ating VP Sara. Ay sa galing ng ating senador. Tiyak nakakainin sila ng buhay. Kaya nga inaalis nila yung tinik, yung magtatanggol doon sa katotohanan. Papayag ba kayo guys ng ganyan? Nako, ewan ko lang kung anong mangyayari kapag inaresto yan si Senador Marcoleta. Hindi bali sana kung siya talagang nakagawa ng kasalanan. 'Di ba? Kasi hindi naman natin siya kukonsintihin kung gumawa talaga siya ng kasalanan kasi dapat niya talaga yung pagdusahan. Pero hindi 'di ba? Di ba? Nauna rito, ito pong usaping ito ay ibinasura na ito, Nason, ng COMELEC. Oo nga. At ang kanila pong desisyon doon, hindi po walang paglabag. walang tumutol. 6-0. 6-0 po ito. Anbang po ang nagpasya. Ibig sabihin, lahat ng commissioners ng COMELEC ang nagpasya na walang nalabag sa COMELEC rules si Senador Rodante Marcoleta. Walang nagsasabi talaga kahit na sinong abogado. Kayo lang, Boying. Kayo lang ang nagsasabi na plunder ang ginawa. Pati na yung mga kasamahan niya na tumulong sa kanya. Ang daming dapat kasuhan, Boying. Yun ang unahin mo. 75 million at hindi pa sigurado yung kaso mo. Masisira ang mga huwes niyan, Boying, kapag kinasuhan yan talaga at pinaburan yung kaso na yan. Baka magsarado na yung mga eskwelahan ng ng law. Pakalain mo, bendalo. Nauusan na ang bendalo Anong susunod yan? Martial law? Bendalo. Then martial law. Magkatunog. Baka kapag inaresto yan si Senador Marcoleta, mag-traffic
sa Maynila. Baka kahit dulo ng daliri ni Senador Marcoleta, may nakahawak sa kanya na magpoprotekta. Sabi niya, pag kinulong niyo si Senador Marcoleta, sasama ako sa kulungan. Bawa, Oh, 100,000 ang gustong sumama. nakakapit sa katawan ni Nakakapit. Senador Marcoleta. Ayun ang magiging problema kasi magkaka-traffic dun sa sasakyan. Sa Sa tanggapan ng ombudsman o Sandigan Bayan. Kung saan man yan, di ba? Halimbawa, ako, nakakapit ako sa hita ni Senador. Pag hinuli niyo to sa... Hindi pa yun, di ba? Di ba? Sa dami ng supporters niya at sa dami na magtatanggol sa kanya. Kasi, bakit siya iniingatan at bakit marami siyang supporters? Kasi siya lang yung talagang matapang na tumatayo sa katotohanan at gustong lumabas ang katotohanan sa pag-iimbestiga dyan sa flood control. Tingnan mo si Bunuan ba yun? Oh, absuelto ang kaso, walang kaso. Ginoo, gagawin pang witness. Bilyon-bilyon ang kinuha. State witness. Ang galing. Palakpakan, palakpakan, palakpakan. Ang galing nyo. Bendalo. Ano na ba nangyayari sa Pilipinas? Bumababa na yung ating economy. Pati dollar ang taas-taas. Walang nag-i-invest. Unahin nyo yun. Dahil dyan sa ka-invest nyo at dyan sa pagtigil nyo sa pag-invest sa korupsyon. Bumababa ng bumababa. Pati mga OFW tinatamad ng mag-remit. Kasi naiinis sa inyo. Naiinis na sa gobyerno. Yung iba tinatanong ko, gusto nyo bang umuwi? Ayaw umuwi. Hanggang daw si Bongbong ay presidente, ayaw umuwi. Gusto nila kapag si Sara na ang presidente, saka sila uuwi. Isipin mo yun, ang tagal pa, ilang taon pa. Aba, nakakahiya kayo, pinagtagawanan, nahihiya nga ako kapag sinabi ng ako'y Pilipino. Kasi sinasabi lang, ang gulo-gulo ng Pilipinas, ang dami daw kurap. Ba? Samantalang nung panahon ni Tatay Diggs. Wow! Very proud kami, oy. Fish bomb kahit mga foreigner. Tuwang-tuwa sila, Duterte. I like Duterte, we love Duterte. Ngayon, Diyos ko, nakakahiya. Sasabihin, oy, ang gobyerno nyo, kurakot. Kahit sa ibang bansa, guys, balitang-balita na. Balitang-balita. Nakakita nga ako dun sa YouTube, isang Chinese channel yun eh. Ipinalalabas yung yung pagtugis kay General Bato sa Senado. Napahiya ako, isipin mo, kahit dahil sa China, nakita nila yun at kinontent pa nila yun. Naku naman, nakakahiya kayo. Ayos naman. Para naman maipagmalaki naman uli namin yung bansang Pilipinas. Para gumanda na ang economy natin, Ginoo. Ang taas ng palitan ng dollar. Naghihirap na ang Pilipino. Inuuna nyo pa yan mga politika-politika, mga impeachment. My God! Ilan lang ang matutuwa. Bilang-bilang sa daliri ang matutuwa dyan sa impeachment na yan. Majority po ng Pilipino ayaw ng impeachment. Ang gusto nila lumabas ang katotohanan tungkol dyan sa flood control. Kung ano yung totoo dyan, makakasuhan ang dapat makakasuhan. Kaso ang kinakasuhan mo yung mga walang kasalanan eh. Ano ba naman yan? Ayos naman kayo. Ang ganda-ganda nung mga pangako nyo sa tao nung kumakandidato kayo mga makabayan kayo Kaso hindi kayo makabayan Kung sino yung hahadlang sa inyong harapan, yun ang inyong hahawiin. Hindi maganda yan. Aba, pagka ganyan, ang mga politiko, siguro mas gugustuhin pa ng iba, yung mga kabataan ang kakandidato. Bakit? Kasi yung mga kabataan mismo minsan,
Sila pa yung gusto talaga maglingkod sa bayan. Takot pa sila takot pa sila, yung mga pangungurakot na yan, takot silang gumawa ng kasalanan. Pero yung mga yung mga professional na, talaga mga batika na, talaga marami nagbebendalo. Huwag naman. At saka, tingnan mo, kapag nagnakaw sa bayan, ninakaw nyo ang kaba ng bayan, tapos pagdating ng panahon, tatakas lang kayo, lalabas kayo ng bansa, doon kayo titira, o kaya ikukulong kayo, ilang taon lang, mamaya may amnesty, asan na yung pera? O di ba? Kami na mahihirap, ultimong 5, sinisingil sa amin. Kahit yung tax, kahit nga sa tubig maalit ka lang ng bayad May 10 pesos na na agad May 10 pesos na penalty. Tapos bilyon, trilyon ng ninakaw. Aba! Ginoo, very unfair naman. Yung mayaman, lalong yung mayaman, yung mahirap, lalong naghihirap. Walan dyan naman. Paawa naman kayo. Ang dami naghihirap dyan, ang dami walang trabaho. Madaming namumulot ng pagkain dyan sa basurahan para lang makakain. Tingnan nyo yung unahin nyo yung mga street children. Pag lumuluwas kaya ako ng Manila, marami dyan gaganyan dyan sa ilalim ng overpass. Tingnan mo pa nga yung matanda na binugbog sa jeep. May ganyan-ganyan yung nambugbog. Bakit hindi nyo na sila pagtuunan ng pansin? Halimbawa, hindi naman hulihin, kung hindi tipunin nyo sila, magkaroon sila ng isang rehabilitation. Pangaralan nyo, bigyan siya ng trabaho doon, yung mga handicraft na ibebenta para yung mga bata, hindi sila pumunta doon sa ganung bisyo. Yun ang pagtuunan nyo ng pansin, pagbibigyan ng trabaho, pagkain, tsaka yung mga bata, huwag magbisyo. Kasi nga, kulang sila sa pansin Tapos ang pinagbibigyan nyo ng pansin, alin? Yung mga kalaban ninyo, yung mga kumukontra sa inyo. Yung aayaw, pumayag na lumabas yung katotohanan. Bakit hindi nyo pagtuunan ng pansin ang kalagayan ng Pilipinas? Hindi ang kalaban ninyo sa politika. Sus, Ginoo, nakakagalit kayo Alam nyo, galit na ang tao, kala nyo ba? Hindi nyo ba alam? Baka isang araw mangyari yung People's Power noong 1986, 1985, 1986. Tanda ako yan, tumatawag si Cory, sabi ni Cory, bumaliktad na po si Fidel Ramos, bumaliktad na po si Enrile, nagpunta sa EDSA, hila ni Cardinal C ang mga tao ng simbahan, mga madre, na andon sa gitna ng kalsada, kasi nagalit na sa pamumuno ni Presidente Marcos Sr. Gusto niyo ba mangyari ulit yon? Panahon nyo ng People's Power, 1986. Tapos yung mga tao, puntahan dun sa Malacanang, lalo na nung malaman na si Marcos umalis na, sakay ng eroplano papunta ng Hawaii. Pinagsisira yung mga painting, yung mga doon, madaming nanakaw doon sa Malacanang nung panahon yun. Gusto niyo bang mangyari ulit yun? Kasi kapag ang tao punong-puno na, galit na, kasi puro sarili lang ang iniintindi ninyo, talagang magagalit ang tao. Mag-isip naman kayo bago maging huli ang lahat. Kasi kapag ang tao lumabas na ng kalsada, mahirap nyo nang pigilan yan. Kahit pa maglagay kayo dyan ng libo-libong pulis. Pinasabi ko sa inyo. Noon nga lang, buti na nga lang, umalis na si Marcos
Hindi na siya nakipaglaban para hindi na dumanak ang dugo. Daan na raw po sila maghain ngayong linggo sa Sandigang Bayan ng kasong plunder laban po kay Senator Rodante Marcoleta at dating congressman na si Mike Defensor kaugnay ng umano'y hindi pagdideklara ng 75 million pesos na campaign donations. Yun lang mga kaibigan, at ipanalangin natin ang ating inang bayan. At sana matauhan na ang mga namumuno sa gobyerno. Unahin na ang mamamayan ng bansang Pilipinas. Ang ating economy, ang ekonomiya ng Pilipinas, bagsak na. Pakishare na lang po ng video ko, at kung hindi naman po labag sa loob nyo, paki-subscribe na lang din po. Salamat po. Hanggang sa muli.